Sa bawat sulok ng mundo, mula sa simbahan hanggang sa paaralan, mula sa tahanan hanggang sa mga pelikulang pinapanood natin, inuukit sa ating isipan ang ideya na ang pinakamahalagang layunin ng tao ay maging mabuti. Turuan kang maging mapagpakumbaba, maging tapat sa lahat, maging mabait kahit na inaapakan ka na. Ngunit sa likod ng mga magagandang aral na ito, may isang nakatagong katotohanan na bihira nating tanggapin. Ang labis na pagnanais na maging mabuting tao ay madalas nagiging dahilan kung bakit ka pinapahirapan ng lipunan, niloloko ng mga taong mapanlinlang, at ginagamit ng mga mastuso kaysa sayo. Ito ang punto kung saan pumapasok si Niccolò Machiavelli, isang taong kinatatakutan, kinasusuklaman, ngunit higit sa lahat, hindi kayang balewalain. Noong ika-16 na siglo sa Florence, isang lungsod na ginugupo ng digmaan, pagtataksil at walang tigil na pagbabago ng kapangyarihan, isinulat ni Machiavelli ang kanyang pinakatanyag na akda, Il Principe, The Prince. Hindi ito isang librong nagtuturo kung paano maging banal o kung paano makuha ang respeto sa pamamagitan ng kabutihan. Sa halip ito ay isang walang awang gabay kung paano manatiling buhay, paano maghari at paano mapanatili ang kapangyarihan sa mundong hindi kailanman patas. Ang kanyang mensahe ay malinaw. Tigilan mong pilit na maging mabuting tao dahil sa larong ito ng kapangyarihan, ang kabutihan ay isang maskara lamang na madaling mapunit. Ang ideya ng pagiging mabuti ay kaakit-akit sapagkat nagbibigay ito ng ilusyon ng seguridad at pagtanggap. Ngunit ayon kay Machiavelli, ang leader na sobrang mabait, sobrang mapagpatawad at sobrang tapat ay mabilis na magiging biktima ng mga traidor. Isipin ang isang hari na palaging nagiging makatarungan at mapagbigay sa kanyang mga kaaway. Hindi magtatagal, siya'y tatalunin at kukunin ang kanyang trono ng mga taong walang takot kumitil para sa ambisyon. Ang mabuti ay madaling mahalin, ngunit madali ring samantalahin. Ang malupit ay kinatatakutan, ngunit madalas na nagtatagal. Dito natin uumpisahan ang ating paglalakbay. Lilisanin natin ang ilusyon ng pagiging perpektong mabuting tao at sisilipin ang mas madilim, mas realistiko at mas makapangyarihang pananaw ni Machiavelli. Ang susunod na mga bahagi ng script na ito ay hindi sermon para maging mas masunurin, kundi isang armas para mas maintindihan ang tunay na laro ng lipunan, kung saan ang mabuti at masama ay hindi absolutong kategorya, kundi mga kasangkapan lamang na ginagamit depende sa sitwasyon. At sa bawat hakbang, makikita mo kung paano ang mga prinsipyong ito ay hindi lamang gumana noong panahon ng Renaissance, kundi gumagana pa rin ngayon, sa opisina, sa politika, sa negosyo, at maging sa personal mong buhay. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral ng kasaysayan, kundi tungkol sa pagkuha ng kapangyarihang magamit ang mga taktika ng nakaraan upang lumaban sa kasalukuyan. Sa mga susunod na bahagi, tatalakayin natin kung bakit ang labis na kabutihan ay maaring humantong sa kapahamakan, paano pinapahalagahan ni Machiavelli ang imahe kaysa sa katotohanan, at kung paano nagiging mas mahalaga ang pagiging kinatatakutan kaysa sa pagiging minamahal. At higit sa lahat, matututunan mo kung paano ito maisa sa buhay, hindi para maging malupit na tirano, kundi para maging matalino, mapanganib, at hindi kailanman maging alipin ng ilusyon. Parte 1. Mas mabuting katakutan kaysa mahalin. Sa bawat lipunan, sa bawat panahon, iisa ang tanong na bumabalot sa mga pinuno at nais magtagumpay, mas mainam bang mahalin o katakutan? Ang karamihan ay mabilis na sasagot, mahalin, sapagkat iyon ang itinuro sa atin mula pagkabata. Ngunit ayon kay Niccolò Machiavelli, isa sa pinakakontrobersyal na utak ng kasaysayan, ang sagot ay malinaw. Kung hindi mo kayang pagsamahin ang dalawa, mas mabuti ng katakutan. Ang pagmamahal ay kusang ibinibigay, ngunit ang takot ay pinipilit. Ang pagmamahal ay marupok, madaling mawala, madaling ipagkanulo. Ang takot, kapag maayos na naitatag, ay nagiging pundasyong mahirap wasakin. Ang sinasabi ni Machiavelli dito ay hindi basta simpleng kalupitan. Hindi niya sinasabing maghari gamit ang terorismo o walang habas na karahasan. Ang kanyang punto ay mas malalim. Ang tao,
sa kanyang pinakapayak na kalikasan ay makasarili. Kapag umaayon ang kanilang kaginhawaan, handa silang magmahal at sumunod. Ngunit kapag dumating ang oras ng sakripisyo, ng panganib, ng pagkalugi, mabilis silang tatalikod. Ang takot sa kabilang banda ay nagbibigay ng hadlang sa pagtataksil. Ang isang sundalo na mahal ang kanyang pinuno ay maaaring tumakas kapag buhay na niya ang nakataya. Ngunit ang sundalong takot sa parusa ay lalaban hanggang huli. Ipinapakita dito ni Machiavelli na ang mabuting imahe ay hindi sapat. Maari kang magpakita ng kabaitan, magbigay ng tiwala at magpakasanto sa harap ng iyong mga nasasakupan. Ngunit kung wala kang paraan upang iparamdam na may kaparusahan sa pagtataksil, ikaw ay parang hari na nakaupo sa trono ng buhangin. Ang unang ihip ng hangin ng digmaan o intriga ay ibabagsak ka. Kaya nga't sinabi niya, mas mabuting katakutan kaysa mahalin, sapagkat ang pag-ibig ay nakasalalay sa kagustuhan ng iba. Ngunit ang takot ay nasa iyong kontrol. Isang malinaw na halimbawa nito ang kwento ni Cesare Borgia, isa sa mga idolo ni Machiavelli. Anak siya ng makapangyarihang si Papa Alexander VI at mula sa murang edad ay itinapon sa mundo ng digmaan at politika. Kilala siya sa kanyang matinding kalupitan, pumapatay ng mga kaaway, naglalagay ng takot sa mga lungsod at hindi natitinag sa kanyang desisyon. Ngunit higit sa lahat, siya ay marunong magbalanse. Kapag siya ay kailangan magpakita ng awa, ipinapakita niya ito. Ngunit sa bawat pagtataksil, mabilis siyang nagpaparusa at ang parusang iyon ay ginagawang halimbawa para sa lahat. Sa isang bayan sa Romanya, nagdulot ng kaguluhan ang mga lokal na pinuno. Ang ginawa ni Cesare ay nagpadala siya ng kanyang opisyal, si Remiro de Orco, upang supilin ang kaguluhan. Ginawa ito ni Remiro sa pamamagitan ng matinding kalupitan. Pinatahimik ang mga kalaban gamit ang takot at dugo. Ngunit nang magsimulang magreklamo ang mamamayan tungkol sa sobrang lupit ni Remiro, pinatay mismo ni Cesare ang opisyal at iniwan ang kanyang bangkay sa gitna ng plaza. Ang mensahe ay malinaw. Ang kalupitan ay para sa kapayapaan at ang kapangyarihan ay nasa kanya lamang. Natakot ang mga tao, ngunit sabay naramdaman nilang may hustisya ang kanilang pinuno. Ngayon, paano ito mailalapat sa ating pang-araw-araw na buhay? Una, sa trabaho. Ang lider na palaging nagpapakita ng sobrang kabaitan, na walang hangganang pasensya, ay mabilis na inaabuso ng kanyang mga empleyado. Darating ang oras na wala nang sumusunod sa kanya at ang kanyang kabaitan ay magiging kahinaan. Ngunit ang lider na may malinaw na hangganan na kayang magbigay ng parusa o reprensya kapag kinakailangan ay iginagalang at sinusunod. Pangalawa, sa personal na relasyon. Hindi ibig sabihin nito ay kailangan mong maging malupit sa mga taong mahal mo. Ngunit kung ikaw ay palaging nagpapatawad sa mga paulit-ulit na pagkakamali, kung hinahayaan mong apihin ka sa ngalan ng pag-ibig, nawawala ang respeto. Ang takot na mawala ka, ang takot na mawala ang iyong presensya at suporta, iyon ang nagpapanatili ng balanse sa relasyon. Ang pagmamahal na walang halong takot ay madalas mauwi sa pang-aabuso. Pangatlo, sa lipunan. Kung nais mong magkaroon ng respeto sa iyong komunidad o propesyon, hindi sapat ang pagiging mabait lang. Kailangang makita ng iba na may kakayahan kang magtanggol, lumaban at magparusa kung kinakailangan. Ang iyong reputasyon ay hindi dapat nakasalalay sa kung gaano ka kabait, kundi sa kung gaano ka kayang igalang at katakutan sa tamang pagkakataon. Ang unang aral ni Machiavelli ay isang sampal sa ating lahat na lumaki sa paniniwalang ang pinakamataas na layunin ay ang mahalin ng lahat. Ngunit isipin ito, ilang lider na ba ang bumagsak dahil pinili nilang maging minamahal kaysa katakutan? Ilang tao na ba ang naubos ang buhay, pera at dangal dahil inuna nila ang kabaitan kaysa respeto? Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pagpapakita ng kabutihan lamang, kundi sa kakayahang magpataw ng takot kapag kinakailangan. Kung nais mong magtagumpay sa mundong puno ng traidor at makasariling interes, kailangan mong tanggapin ang aral na ito. Ang respeto na nakabatay sa takot ay mas matibay kaysa sa pagmamahal na madaling mabaliwala. Parte 2. Ang imahe ay mas mahalaga kaysa katotohanan.
Sa mundong ginagalawan natin, paulit-ulit tayong tinuturuan ng simpleng aral. Maging totoo ka, maging ikaw. Ngunit kung tatanungin mo si Niccolò Machiavelli, tatawa lang siya at sasabihin, ang katotohanan ay hindi nakikita ng lahat, ngunit ang imahe ay nakikita ng lahat. Sa politika, negosyo, at kahit sa personal na relasyon, hindi mahalaga kung ikaw ba ay tunay na mabuti, marangal o tapat. Ang mahalaga ay kung ano ang iniisip ng tao tungkol sa iyo. Ang imahe ay isang maskara na, kung tama ang pagkakagawa, ay mas makapangyarihan kaysa sa tunay mong pagkatao. Ang sinasabi ni Machiavelli ay hindi basta simpleng pagpapanggap. Hindi niya hinihikayat ang lahat na maging sinungaling o mandaraya para lamang magmukhang mabuti. Ang kanyang punto ay malinaw. Ang mundo ay hindi patas, at ang tao ay madaling malinlang ng mga impresyon kaysa ng katotohanan. Kung gusto mong magtagumpay, kailangan mong maintindihan na ang reputasyon mo ang iyong pinakamahalagang sandata. Maaari kang mabigo sa maraming bagay, ngunit kung mapapanatili mong buo ang iyong imahe, mananatili ang iyong kapangyarihan. Sa kasaysayan, ilang lider na ang bumagsak hindi dahil sa kanilang tunay na pagkakamali, kundi dahil sa nasirang imahe. Kapag sinira ng mga kaaway ang iyong reputasyon, masisira rin ang iyong impluensya kahit wala kang ginawang mali. Ang imahe ay parang salamin. Kapag basag, mahirap nang buuin. Ngunit habang buo ito, nagbibigay ito ng ilusyong matibay at walang kapintasan. Isang klasikong halimbawa ay si Papa Alexander VI ng pamilya Borgia. Kilala siya bilang isa sa pinakamakasariling at pinakakorap na papa sa kasaysayan. Ngunit sa halip na bumagsak agad dahil sa kanyang mga gawain, nanatili siya sa kapangyarihan ng maraming taon. Bakit? Sapagkat alam niya kung paano hawakan ang kanyang imahe. Sa publiko, ipinapakita niya ang sarili bilang tagapagtanggol ng simbahan, bilang amang espiritual at bilang leader na nagbibigay ng biyaya. Sa likod ng mga pintuan ng Vatican, siya'y nakikialam sa politika, gumagamit ng suhol, at nilulunod ang simbahan sa intriga. Ngunit sa mata ng nakararami, siya ay banal dahil iyon ang imaheng pinili niyang ipakita. Isa pang halimbawa ay si Napoleon Bonaparte. Siya'y hindi laging nananalo sa digmaan, ngunit marunong siyang magpinta ng larawan ng kanyang sarili bilang hindi matitinag. Sa bawat pagkatalo, agad siyang bumabangon at ang kanyang propaganda ay laging binabalot ng imahe ng tagumpay. Ang kanyang mga sundalo ay nanatiling tapat hindi dahil palagi siyang panalo, kundi dahil palagi niyang napapaniwala ang lahat na siya ay isang bayani. Sa kasalukuyang panahon, mas totoo ito kaysa kailanman. Sa panahon ng social media, kung saan lahat ay may platform, ang imahe ay mas makapangyarihan kaysa sa aktwal na katotohanan. Isang influencer na walang totoong kakayahan, ngunit may makinis na presentasyon at perpektong curated na feed ay mas pinaniniwalaan kaysa sa eksperto na walang alam sa pagpapakita ng sarili. Ang mga politiko, artista at negosyante ay nagtatagumpay hindi lamang dahil sa kanilang kakayahan, kundi dahil alam nila kung paano magbenta ng imahe. Kung ikaw ay nagnanais magtagumpay sa trabaho, hindi sapat na mahusay ka lang. Kailangang makita ng iba ang iyong husay. Kung ikaw ay may negosyo, hindi sapat na maganda ang iyong produkto. Kailangan ding makita ng publiko na ito ay maaasahan, moderno at nakakaakit. Kung ikaw ay nasa relasyon, hindi sapat na mahal mo ang isang tao. Kailangan mong mapanatili ang imaheng ikaw ay may halaga, na hindi madaling palitan, na ikaw ay taong may dignidad at lakas. Ito ang dahilan kung bakit ang imahe ay dapat mong alagaan ng higit pa sa anumang bagay. Ang reputasyon ay mas marupok kaysa ginto, ngunit mas mahalaga kaysa alinmang yaman. Isang maling galaw lang, isang maling impresyon, at lahat ng pinaghirapan mo ay mawawala. Ngunit kapag buo ang iyong imahe, kahit maraming kahinaan ang iyong tinatago, mananatili kang iginagalang. Mahirap tanggapin, ngunit totoo, hindi ang katotohanan ang nagtatakda kung paano ka hahatulan ng lipunan. Ang hatol ng tao ay laging nakabase sa imahe. Ang tunay mong pagkatao ay maaaring hindi nila makilala, ngunit ang maskarang ipinapakita mo ang siyang huhusga sa iyong kapalaran.
At dito pumapasok ang isa pang matinding aral mula kay Machiavelli. Kung hindi mo kayang kontrolin ang iyong imahe, sisirain ito ng iba para sa'yo. Kaya kailangan mong maging maingat, palaging nagbabantay, at handang baguhin ang iyong maskara depende sa sitwasyon, sapagkat sa huli ang kapangyarihan ay hindi laging nakabatay sa katotohanan. Madalas ito ay nakabatay sa paniniwalang hawak mo ang lahat kahit hindi totoo. Parte 3. Ang tao ay likas na mapanlinlang, gamitin ang kanilang kahinaan. Bago pa man sumulat si Machiavelli ng O Prinsipe, alam na ng mga hari, general at mga ngalakal ng kanyang panahon ang isang mapait na katotohanan. Ang tao ay hindi palaging tapat. Ngunit si Machiavelli ang nagbigay ng pangalan ng sistematikong anyo at ng lantad na aral sa katotohanang ito. Ayon sa kanya, ang bawat tao ay may likas na kakayahang mandaya, magsinungaling at gumamit ng iba kung kinakailangan. Ang pagkakaiba lamang ng matagumpay sa talunan ay hindi kung sino ang mas mabuti, kundi kung sino ang marunong gumamit ng kahinaang ito para sa sariling kapakinabangan. Ang paniniwala sa kabutihan ng tao ay isa sa pinakamalalaking ilusyon na itinanim ng lipunan. Pinapaniwala tayo na kapag ikaw ay naging mabuti, tapat at mapagkakatiwalaan, babalik din sa iyo ang parehong asal. Ngunit ayon kay Machiavelli, ang tao ay kumikilos hindi batay sa kabutihan kundi sa pansariling interes. Ang kanilang katapatan ay may hangganan. Habang may pakinabang sila sa iyo, mananatili silang tapat. Kapag nawala iyon, mabilis kang ipagkakanulo. Kaya sabi ni Machiavelli, huwag kang basta umasa sa kabutihan ng tao. Sa halip, kilalanin mo ang kanilang tunay na likas na pagkatao. Kilalanin na sila ay makasarili, marupok, madaling mabighani at madaling matakot. At sa pagkilalang ito, gamitin mo ang kanilang kahinaan bilang iyong sandata. Ang sinumang pinuno o tao na umaasa lamang sa tapat na pagmamahal ng iba ay nakatakdang mabigo. Ngunit ang taong nakakaunawa na ang mga tao ay madaling manipulahin gamit ang takot, gantimpala at ilusyon ay hindi kailanman mauubusan ng kapangyarihan. Isipin natin ang kwento ni Ferdinand VII ng Aragon, isa sa mga hari ng Espanya. Kilala siya sa kanyang matinding tuso at kakayahang linlangin ang mga kaalyado. Sa halip na dumepende sa katapatan ng kanyang mga pinuno, gumamit siya ng mga kasunduan at pangakong wala siyang balak tuparin, basta't makuha ang nais niyang kapangyarihan. Sa kanyang pamumuno, na itatag ang matibay na pundasyon ng Espanya bilang isang imperyo. Ang kanyang kasaysayan ay hindi puno ng kabutihan, ngunit puno ng mga panlilinlang na nagbunga ng malaking kapangyarihan. Isa pang halimbawa ay si Louis XIV ng Pransya, kilala bilang ang Tusong Hari. Sa halip na lumaban ng harapan, mas pinili niyang gamitin ang intriga, kasinungalingan at mga bitag para sa kanyang mga kaaway. Palaging binabalot ng mga pangako at kasunduan ang kanyang mga galaw, ngunit sa likod nito'y inihahanda na niya ang kanyang pagtataksil. Ang kanyang paniniwala, ang tao ay likas na mapanlinlang, kaya't walang dahilan para hindi rin siya mandaya kung iyon ang magpapanatili ng kanyang trono. Ngayon, paano natin maisasabuhay ang aral na ito? Una, sa larangan ng negosyo. Kung ikaw ay negosyante, hindi mo maaring asahan na ang iyong mga kasosyo, empleyado o kakumpetensya ay palaging tapat. Ang kanilang interes ay nakatali lamang hanggat kumikita sila. Kapag may mas magandang oportunidad, maaaring iwanan kanila, kaya kailangan mong gumawa ng mga kontrata, insentibo at estratehiya na magbubuklod sa kanila, hindi lamang sa emosyon kundi sa kanilang sariling interes. Pangalawa, sa politika. Ang mga boto ay madalas hindi nakabatay sa katotohanan kundi sa ilusyon. Ang isang politiko na marunong magpakitang tao, magpangako at magpinta ng magandang larawan ay kadalasang nananalo laban sa kandidatong matapat ngunit hindi marunong magsalita o magbenta ng imahe. Kaya kung nais mong magtagumpay sa larangan ng politika, hindi sapat na totoo ka. Kailangan mong maging mahusay sa pagkokontrol ng ilusyon ng iba. Pangatlo, sa personal na relasyon. Minsan iniisip natin na sapat na ang pagmamahal at tiwala para manatiling matatag ang isang relasyon. Ngunit alam nating lahat, sa ilalim ng emosyon, may mga taong manlilinlang
kapag may mas malaking pakinabang silang makukuha. Hindi ibig sabihin nito ay wala ng halaga ang pagmamahal. Ibig sabihin lamang nito ay hindi ka dapat bulag. Ang tunay na respeto at katapatan ay nagmumula sa balanse ng pagmamahal at sa takot na mawalan ng iyong presensya. Ang aral ni Machiavelli ay mabigat, ngunit makatotohanan. Ang tao ay likas na mapanlinlang at kung hindi mo ito tatanggapin, ikaw mismo ang malilinlang. Ang pagtitiwala ay maaaring ibigay, ngunit huwag mong kalilimutan na ang bawat tao ay may sariling interes na maaaring sumalungat sa iyo anumang oras. Kung nais mong manatiling malakas, kailangan mong matutong basahin ang mga intensyon ng iba, kilalanin ang kanilang kahinaan, at gamitin ito upang manatili kang isang hakbang sa unahan. Sapagkat sa laro ng kapangyarihan, ang mga inosente ang unang nauubos. Parte 4. Huwag kang umayon. Alamin kung kailan dapat magbago. Sa mundo ng kapangyarihan, ang pinakamabilis na paraan para bumagsak ay ang manatiling pareho. Ang kasaysayan ay puno ng mga pinunong na wala ang trono dahil hindi sila marunong umayon sa bagong panahon. Ngunit ayon kay Machiavelli, ang tunay na sekreto ay hindi ang palaging sumunod sa agos, kundi ang malaman kung kailan ka dapat magbago kahit pasalungat ito sa iyong nakasanayan. Sapagkat ang lipunan, ang ekonomiya at ang mga tao ay nagbabago, at ang pinunong hindi natutong baguhin ang kanyang diskarte ay nakatakdang lamunin ng panahon. Madalas tayong kumakapit sa mga lumang paniniwala at nakasanayang paraan dahil ito'y nakapagbigay na sa atin ng tagumpay noon. Ngunit ang tagumpay kahapon ay maaaring maging dahilan ng pagkatalo bukas. Ganito ipinaliwanag ni Machiavelli, ang tao ay may natural na hilig na ulit-ulitin ang parehong taktika na minsang nagtagumpay. Ngunit ang kalaban, ang sitwasyon, at ang mundo ay hindi kailanman nananatiling pareho. Kung hindi ka marunong magbago, magiging predictable ka, at kapag predictable ka, madali kang talunin. Para kay Machiavelli, ang pinakamagaling na pinuno ay yaong marunong magbago ng maskara ayon sa pangangailangan. Kung ang panahon ay humihingi ng kalupitan, magpakita ng kamay na bakal. Kung ang panahon ay nangangailangan ng awa, magpanggap na mahabagin. Kung ang tao ay gustong makita kang banal, ipakita ang imahe ng kabanalan kahit iba ang laman ng iyong puso. Ang pag-ayon ay hindi simpleng pakikisama, ito ay matalinong pagpapalit ng anyo upang manatiling nasa itaas. Isang mahusay na halimbawa nito ay si Octavian. Nakalaunan ay naging Augustus, ang unang emperador ng Roma. Noong una, ipinakita niya ang sarili bilang tagapagtanggol ng republika, isang simpleng mamamayan na laban sa tiraniya ni Mark Antony at Cleopatra. Ngunit nang makuha na niya ang kapangyarihan, bigla siyang nagbago ng anyo. Mula sa pagiging tagapagtanggol ng republika, ipinakita niya ang sarili bilang ama ng bagong imperyo. Ang kanyang imahe ay nagbago ayon sa pangangailangan mula sa pagiging kapantay ng mga senador tungo sa pagiging Diyos ng kanyang nasasakupan. At dahil dito, tumagal ng higit sa 40 taon ang kanyang pamumuno. Kung ikukumpara, isipin si Louis XVI ng Pransya. Habang ang kanyang kaharian ay gumuho at ang revolusyon ay pumutok, siya ay kumapit pa rin sa lumang ideya ng absolutong monarkiya. Tumanggi siyang umayon sa bagong henerasyon, tumanggi siyang baguhin ang kanyang anyo, at sa huli, siya ay tinanggalan ng ulo sa gitna ng plaza. Ang kanyang kabiguan ay hindi dahil sa kakulangan ng kapangyarihan, kundi dahil sa kakulangan ng kakayahang magbago. Sa modernong panahon, ang kakayahang magbago ay mas mahalaga kaysa kailanman. Sa negosyo, tingnan natin ang mga kumpanyang hindi marunong sumabay sa teknolohiya. Ang mga higanteng tulad ng Kodak, na minsang naghari sa industriya ng litrato, ay bumagsak dahil hindi nila niyakap ang digital na revolusyon. Sa kabilang banda, ang mga kumpanyang tulad ng Apple ay patuloy na lumalakas dahil marunong silang magbago at mag-adapt sa takbo ng panahon. Sa karera, ang empleyadong hindi natututo ng bagong kasanayan ay mabilis na napapalitan. Ang isang profesional na umaasa lamang sa kanyang diploma mula sa nakaraan ay madaling malalamangan ng mga kabataang sanay sa teknolohiya at bago pang kaalaman. Kung nais mong manatiling mahalaga, kailangan mong patuloy na magbago at matuto. Sa personal na buhay, ito ay kasing halaga rin. Ang mga taong kumakapit sa lumang pananaw,
lumang relasyon, at lumang pagkatao ay madalas hindi umuusad. Kung hindi ka marunong magbago, mananatili kang nakatali sa nakaraan at hindi makakaakyat sa susunod na antas ng iyong buhay. Ang aral ni Machiavelli ay simple ngunit nakakatakot. Ang mundo ay laging nagbabago at kung hindi ka marunong umayon, ikaw ay mamamatay kasama ng lumang panahon. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahang magpalit ng anyo ayon sa pangangailangan, nang hindi kailanman nawawala ang iyong sentro ng kontrol. Kung nais mong manatili sa laro, kailangan mong kalimutan ang ideya na ang konsistensya ay laging birtud. Ang konsistensya ay mabuti lamang kung ito'y naglilingkod sa iyong kapangyarihan. Ngunit kung ito'y nagiging kadena, putulin mo ito at yakapin ang pagbabago. Parte 5, huwag kang masyadong magtiwala. Gamitin ang tiwala. Bilang bitag mula pagkabata, itinuro sa atin ang halaga ng pagtitiwala. Sinabi sa atin ng ating mga magulang at guro na ang tiwala ang pundasyon ng bawat relasyon, na walang pagkakaibigan, negosyo o pag-ibig na magtatagal kung walang pagtitiwala. Ngunit si Machiavelli, sa kanyang malamig at brutal na pagsusuri ng mundo, ay nagsabi ng kabaligtaran. Ang tiwala ay isang bitag. Ang sinumang naglalagay ng buong buhay at kapalaran niya sa tiwala ng iba ay parang sundalong nagpunta sa digmaan na walang kalasag. Sa isang iglap, kapag nawala ang pakinabang ng iba sayo, ang tiwalang iyon ay magiging abo. Ang punto ni Machiavelli ay simple ngunit nakakatakot. Ang tao ay tapat lamang hanggat may nakukuha siya mula sa iyo. Kapag nagbago ang hangin ng kapalaran, kapag may dumating na mas magandang alok, kapag may dumating na mas malakas na puwersa, ang mga taong dati mong pinagkatiwalaan ay magiging mga traidor. Hindi dahil sila ay likas na masama, kundi dahil likas silang inuuna ang kanilang sariling interes. Kaya para kay Machiavelli, ang tiwala ay hindi pundasyon, kundi kasangkapan. Hindi ito ibinibigay ng buo, ito ay ibinibigay ng paunti-unti at lagi sa ilalim ng iyong kontrol. Sa kanyang pananaw, ang pinakamatalinong pinuno ay yaong marunong magpakita ng tiwala upang magpababa ng bantay ng kanyang kaaway, ngunit laging may matalim na espada sa likod ng kanyang likod. Ang tiwala ay ginagamit bilang pain. Ang iba ay naniniwala, nagiging kampante at doon sila nagkakamali, sapagkat ang tunay na matalino ay hindi kailanman naglalagay ng sariling kapalaran sa kamay ng iba. Lagi niyang hawak ang kanyang kaligtasan. Isang makapangyarihang halimbawa nito ay si Francesco Sforza, isang kondotyero, bayarang general sa Italia, na kalaunan ay naging Duke ng Milan. Sa simula, ipinakita niya ang kanyang sarili bilang tapat na sundalo, laging handang maglingkod sa kanyang mga amo. Ngunit habang tumatagal, ginamit niya ang tiwala ng mga pinunong kanyang sinilbihan upang makuha ang kanilang suporta, hukbo at kayamanan. Nang dumating ang tamang oras, tinalikuran niya ang kanyang mga Panginoon at itinayo ang sarili niyang kapangyarihan. Kung siya'y naging bulag na tapat, mananatili lamang siyang bayarang espada. Ngunit dahil ginamit niya ang tiwala bilang bitag, naging isa siyang pinuno ng kanyang sariling lungsod. Isang mas modernong halimbawa ay ang pagbagsak ng Lehman Brothers noong 2008. Sa loob ng maraming taon, ang bangkong ito ay may reputasyon ng katatagan. Pinagkatiwalaan ito ng mga mamumuhunan, ng mga kliyente at maging ng gobyerno. Ngunit nang mabunyag ang tunay na kalagayan ng kanilang kalakal, mabilis na nawala ang tiwala at iniwan sila ng lahat ng umaasa sa kanila. Sa loob lamang ng ilang linggo, isang imperyo na itinayo ng tiwala ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ang aral, ang tiwala ay marupok at ang sinumang umaasa dito ng buo ay nakatakdang mabigo. Ngayon, paano natin magagamit ang aral na ito sa buhay? Una, sa trabaho. Huwag mong ibigay ng buo ang iyong plano, sikreto o kahinaan sa mga kasamahan mo. Ang tiwala ay dapat limitado at may hangganan. Maaari kang makipagtulungan, ngunit laging may hawak kang baraha na hindi nila alam. Pangalawa, sa negosyo. Kung ikaw ay nakikipagsosyo, huwag mong ibigay lahat ng kapangyarihan o access sa iyong kasosyo. Marami ng negosyo ang bumagsak dahil ang isang partner ay biglang nagtaksil. Magtayo ng sistema kung saan kahit mawala sila, ikaw ay mananatili. Pangatlo, sa personal na relasyon,
Ang tiwala ay mahalaga, oo, ngunit kung ito'y ibinigay mo ng bulag, nagiging pinto ito para sa pang-aabuso. Ang matalinong tao ay nagtitiwala, ngunit laging may limitasyon. Laging handang bawiin ito kapag lumabag ang isa sa kasunduan. Machiavelli ay nagturo ng isang masakit na katotohanan. Ang tiwala ay hindi pundasyon ng kapangyarihan. Ito ay pain, ito ay bitag, ito ay kasangkapan. Ang taong marunong gumamit ng tiwala ng iba, ngunit hindi kailanman ibinibigay ang sarili niyang tiwala ng buo, ay laging nananalo sa laro. Kung nais mong manatili sa itaas, gamitin mo ang tiwala ng iba upang makuha ang kanilang loob, ngunit huwag mong kalilimutan na sa oras na mawala ang kanilang interes, sila'y tatalikod din. Kaya bago pa man mangyari iyon, dapat hawak mo na ang lahat ng baraha. Parte 6. Ang karahasan ay dapat isagawa ng mabilis at ang kabutihan ay dapat ibigay ng paunti-unti. Sa isang mundo na puno ng kaguluhan, pagtataksil at walang tigil na paghahangad ng kapangyarihan, hindi maiiwasan ang karahasan. Ngunit ayon kay Machiavelli, may paraan kung paano ito gagamitin upang magdulot ng takot at kontrol nang hindi nawawasak ang iyong reputasyon. Ang karahasan ay dapat gawin ng sabay-sabay at mabilis upang matapos agad at malimutan ng tao, habang ang kabutihan ay dapat ibigay ng paunti-unti upang maramdaman nila ito sa bawat pagkakataon. Ito ang isa sa pinakamalupit ngunit pinakamatalinong aral na ibinigay niya, na ang timing ng iyong aksyon ay kasing halaga ng mismong aksyon. Kapag ang isang pinuno ay nagpasya na gumamit ng kalupitan, ang pinakamasamang magagawa niya ay gawin ito ng paulit-ulit. Sapagkat kapag ang karahasan ay paulit-ulit na mararanasan ng mga tao, lumalalim ang kanilang galit at unti-unti nilang tinatanim ang ideya ng paghihiganti. Ngunit kapag ang kalupitan ay isinagawa ng mabilis, isang malakas, mabilis at nakakatakot na dagok, ito ay nagiging isang malupit na aral na hindi madaling kalimutan, ngunit mabilis ding natatabunan ng bagong normal. Samantala ang kabutihan, gaya ng pagpapatawad, gantimpala o tulong, ay hindi dapat ibigay ng sabay-sabay. Kung ibubuhos mo lahat ng kabutihan sa isang pagkakataon, mabilis itong makakalimutan ng tao. Ngunit kung ibibigay mo ito ng paunti-unti, bawat hakbang ay magbabalik ng pasasalamat at ang iyong imahe ay mananatiling nakaukit sa kanilang alaala. Ito ang manipis na linya ng pamumuno, mabilis na karahasan, mabagal na kabutihan. Isang napakagandang halimbawa nito ay muli nating makikita kay Cesare Borgia. Nang sinakop niya ang rehiyon ng Romanya, sinalubong siya ng kaguluhan, katiwalian, at mga pinunong walang galang sa kapangyarihan. Agad siyang gumamit ng kalupitan, pinapatay ang mga rebelding pinuno, pinarusahan ang mga traidor, at ipinakita sa lahat na siya ay walang sinasanto. Ngunit pagkatapos ng mabilis na bagyong iyon ng dugo, nagsimula siyang magbigay ng kabutihan. Nagbigay ng kaayusan, naglatag ng batas, at ipinakita sa tao na ang kanyang pamumuno ay mas mabuti kaysa sa dating kaguluhan. Ang resulta, natakot ang mga tao, ngunit sabay nilang minahal ang kapayapaang kanyang dinala. Kung titingnan naman ang kabaligtaran, isipin natin si Maximilien Robespierre noong Rebolusyong Pranses. Gumamit siya ng karahasan, hindi ng mabilis, kundi ng paulit-ulit. Ang tinatawag na Reign of Terror ay naging sunod-sunod na pagpatay araw-araw, linggo-linggo. Sa simula ito'y tinanggap bilang kinakailangan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang paulit-ulit na dugo ay nagtanim ng labis na takot at pagkamuhi. Sa huli, siya mismo ang pinugutan ng ulo sa guillotine, biktima ng sarili niyang walang katapusang karahasan. Paano natin maisasabuhay ito sa modernong mundo? Una, sa pamumuno. Kung ikaw ay boss o leader ng isang organisasyon at kailangan mong magpatupad ng mahirap na desisyon, halimbawa ay tanggalin ang mga tamad o corrupt na empleyado, gawin ito ng mabilis at sabay-sabay. Huwag mong hayaan na pahabain at gawing lingguhan ang parusa. Ang mabilis na desisyon ay magdudulot ng takot at respeto, ngunit kapag tapos na, mabilis ding maghihilom ang sugat. Samantala, ang gantimpala at kabutihan ay dapat mong ibigay ng dahan-dahan. Kung nagbigay ka ng malaking benepisyo o gantimpala sa lahat ng sabay,
mabilis itong makakalimutan at magiging karaniwan. Ngunit kung paunti-unti mong ibibigay, bawat isa ay pakiramdam nila ay may bago silang natatanggap mula sa iyo. At patuloy kang tatatak bilang isang leader na mapagbigay. Sa relasyon ganito rin, kapag kailangan mong maging mahigpit, gawin ito agad at tapos na. Huwag mong hayaang paulit-ulit ang iyong galit o parusa sapagkat mauuwi ito sa pagkamuhi. Ngunit kapag nagpapakita ka ng pagmamahal at kabutihan, ibigay ito sa maliliit na paraan, palaging sariwa, palaging bago upang hindi ito maging ordinaryo. Ang karahasan at kabutihan ay parehong sandata ng isang pinuno, ngunit ang kanilang epekto ay hindi lamang nakadepende sa kung gagamitin mo ba sila, kundi kung paano at kailan. Ang mabilis na dagok ay nagiiwan ng takot na matagal bago mawala, ngunit ang kabutihang ibinibigay ng paunti-unti ay nagiiwan ng alaala na halos walang katapusan. Ito ang sining ng pamumuno na hindi natuturo sa mga aklat ng moralidad, ngunit malinaw na isinulat ni Machiavelli. Kung nais mong tumagal sa kapangyarihan, kailangan mong matutong maging brutal at maawain sa tamang oras. Parte 7. Huwag mong ipagtapat ang iyong lahat. Ang lihim ay sandata ng kapangyarihan. Sa isang lipunan kung saan pinapahalagahan ang katapatan, sinasabi sa atin na ang pagiging bukas, tapat at transparent ay palaging tama. Ngunit kay Machiavelli, ang taong walang tinatago ay ang taong walang depensa. Ang sinumang ipinamimigay ang lahat ng kanyang iniisip, plano at damdamin ay nagiging bukas na libro, madaling basahin, madaling hulaan at madaling talunin. Kaya't ang aral niya, huwag mong ipagtapat ang lahat. Ang lihim ay hindi kahinaan, ito'y mismong sandata ng kapangyarihan. Ang pinuno na marunong magtago ng kanyang intensyon ay may kalamangan sa lahat. Bakit? Sapagkat ang tao ay likas na mausisa at mapanghusga. Kapag alam nila ang iyong buong plano, bibigyan kanila ng payo, hadlang o pagtutol. Ngunit kung nananatili silang walang alam, wala silang armas laban sa iyo. Ayon kay Machiavelli, mas ligtas ang pinunong tahimik at misteryoso kaysa sa pinunong bukas at palaging naglalantad ng kanyang damdamin. Sa esensya, ang sikreto ay nagbibigay ng kapangyarihan dahil ito'y lumilikha ng takot at respeto. Kapag hindi alam ng tao kung ano ang iyong susunod na hakbang, sila'y mag-iingat. Kapag hindi nila matukoy kung ikaw ba'y magpapatawad o magpaparusa, sila'y mananatiling alisto. Ang kawalan ng tiyak ay isang anyo ng kontrol. Ang lahat ng makapangyarihang tao ay may aura ng misteryo, isang pader na hindi basta nababasag. Isang makapangyarihang halimbawa nito ay si Elizabeth Purfears ng Inglaterra. Sa panahon kung kailan ang kanyang bansa ay napapaligiran ng mga kaaway, Espanya, Pransya at maging ang kanyang sariling korte, si Elizabeth ay bihasang gumamit ng katahimikan at lihim. Hindi niya agad ipinapakita ang kanyang desisyon sa kanyang mga tagapayo. Madalas, pinaaakala niya na siya ay magdedesisyon pabor sa isa, ngunit sa huli, bigla niyang babaliktarin ang sitwasyon. Ang kanyang misteryo ay nagdulot ng kalituhan at pag-iingat sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Ang resulta, tumagal ang kanyang pamumuno ng halos 40 taon at itinuring siyang isa sa pinakamakapangyarihang reyna sa kasaysayan. Sa kabilang banda, isipin si Tsar Nicholas II ng Rusya. Sa kanyang panahon, siya ay kilalang madaling basahin at labis na nakadepende sa payo ng kanyang pamilya at ng mistikong si Rasputin. Ang kanyang kawalan ng misteryo at ang pagiging lantad ng kanyang mga desisyon ay nagbigay sa kanyang mga kalaban ng lahat ng armas para siya ay pabagsakin. Sa huli, siya at ang kanyang pamilya ay pinatay, isang trahedya na nag-ugat sa kakulangan ng estratehiya sa pagtatago ng kanyang mga intensyon. Ngayon, paano ito maisasabuhay? Una, sa trabaho. Kung ikaw ay may plano para umangat, huwag mong ipagsigawan agad. Ipaalam lamang ang sapat upang makuha ang suporta ng iba, ngunit huwag mong ibigay lahat ng detalye. Ang misteryo ay nagdadala ng respeto at nag-iiwas sa mga traidor. Pangalawa, sa negosyo. Kung ikaw ay may bagong ideya o proyekto, huwag agad ipalabas. Ang kumpanyang unang naglalantad ng plano ay madalas natatalo ng mga kakumpetensyang mabilis na kumokopya. Ang sikreto
ay proteksyon laban sa mga magnanakaw ng ideya. Pangatlo, sa personal na relasyon. Hindi ito nangangahulugang maging sinungaling, ngunit hindi mo kailangang ipakita ang lahat ng iniisip at nararamdaman mo. Ang isang tao na walang misteryo ay mabilis magsawa ang iba. Ang isang tao na may misteryo ay laging pinapahalagahan at pinagnanais na makilala pa. Machiavelli ay nagbigay ng babala na hanggang ngayon ay napapanahon. Ang taong nagsasabi ng lahat ay nagtatapon ng kanyang kapangyarihan. Ang sikreto ay hindi lamang pagtatago, ito'y taktika. Ang misteryo ay hindi lamang katahimikan, ito'y proteksyon. Ang hindi pagsasabi ng lahat ay hindi kawalan ng katapatan, kundi paraan upang manatiling may kontrol. Kung nais mong manatiling makapangyarihan, piliin mong maging tao na hindi kailanman nababasa ng buo. Sapagkat ang lihim ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang magdesisyon ng walang sagabal, at ang misteryo ay nagbibigay sa iyo ng aura na hindi basta kayang sirain. Parte 8. Ang layunin ang laging nagpapawalang sala sa paraan. Ilang beses mo nang narinig ang kasabihang, ang dulo ay hindi kailanman nagbibigay katwiran sa paraan, isang moralistikong pahayag na itinuro ng relihiyon, paaralan at lipunan. Ngunit kay Niccolò Machiavelli, ang kabaligtaran ng totoo, ang layunin ang laging nagpapawalang sala sa paraan. Sa kanyang mundo, ang mga batas ng moralidad ay nababasag kapag nakataya ang kaligtasan ng Estado. Ang kapangyarihan ng pinuno o ang mismong buhay ng isang tao. Ang mabuti at masama ay hindi absolutong konsepto, kundi mga kasangkapan na maaaring gamitin depende sa kung ano ang kailangang makamit. Para kay Machiavelli, ang pamumuno ay hindi laro ng mga birtud kundi laro ng resulta. Ang isang pinunong may mabuting intensyon, ngunit walang kakayahang protektahan ang kanyang nasasakupan, ay mas masama kaysa sa isang pinunong marahas, ngunit nakakapagbigay ng kaayusan. Ang pinunong matapat, ngunit pinabagsak dahil sa kanyang katapatan, ay walang saysay sa kasaysayan. Ngunit ang pinunong tuso at malupit na nakapagtatag ng kapayapaan at kalakasan ng kanyang bansa ay maaalala bilang dakila. Sa ganitong pananaw, ang mabuti at masama ay nagiging relatibong konsepto. Kung ang iyong aksyon ay nagbunga ng kaligtasan, yaman at kapangyarihan para sa iyong nasasakupan, ito ay mabuti. Kung ang iyong kabaitan ay nagbunga ng kaguluhan at pagbagsak, ito ay masama. Ang moralidad, ayon kay Machiavelli, ay dapat nakabatay sa resulta hindi sa proseso. Tingnan natin ang kwento ni Otto von Bismarck, ang tinaguriang Iron Chancellor ng Alemanya. Kilala siya sa kanyang mga kasinungalingan, manipulasyon at pakikipag-alyansa na agad din niyang binabali kung kinakailangan. Ginamit niya ang panlilinlang at pananakot upang pag-isahin ang mga hiwa-hiwalay na estado ng Alemanya. Sa proseso, maraming nasaktan, maraming niloko at maraming nalinlang. Ngunit sa huli, ang layunin ay natupad. Nabuo ang isang makapangyarihang imperyo. Ang kasaysayan ay hindi naalala ang bawat kasinungalingan niya, ngunit naalala siya bilang ama ng nagkakaisang Alemanya. Isipin din si Winston Churchill noong ikalawang digmaang pandaigdig. Gumamit siya ng propaganda, panlilinlang at pakikipagkasundo sa mga dating kaaway para lamang mailigtas ang Britanya mula sa pagwasak ng Nazi. Kung moralidad ang pagbabatayan, mali ang kanyang mga ginawa. Ngunit kung resulta ang pag-uusapan, ang kanyang mga taktika ay nagligtas ng milyon-milyong buhay. Paano ito maisasabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay? Una, sa negosyo. Kung ang iyong layunin ay mapanatili ang iyong kumpanya at maipagpatuloy ang kabuhayan ng iyong mga empleyado, maaring kailangan mong gumawa ng mga desisyon na hindi palaging maganda sa paningin ng iba. Halimbawa, maaring kailangan mong magsara ng isang sangay upang mailigtas ang buong kumpanya. Sa moralidad ng ilan ito ay malupit, ngunit sa mas malawak na layunin ito ay mabuti. Pangalawa, sa politika. Ang isang lider na kailangang makipagkompromiso sa mga grupong hindi niya sinasang-ayunan upang makapasa ng batas na makakatulong sa milyon-milyon ay maaring tawagin ng iba na traidor. Ngunit kung ang resulta ay kapakinabangan ng nakararami, ang kompromiso ay nagiging makatarungan. Pangatlo, sa personal na buhay. Minsan kailangan mong gumawa ng mga desisyong hindi maganda sa paningin ng iba
para sa mas malaking layunin ng iyong buhay. Maaring kailangan mong iwanan ang mga kaibigan na pumipigil sa iyong paglago. Maaring kailangan mong magsakripisyo ng oras sa kasiyahan para sa pangmatagalang tagumpay. Sa mata ng ilan, ikaw ay malamig at makasarili. Ngunit sa huli, ang layunin ang magbibigay saysay sa lahat ng iyon. Ang aral ni Machiavelli ay naglalantad ng isang realidad na tinatanggihan ng lipunan. Ang mundo ay hindi ginagalang ang paraan, kundi ang resulta. Ang mga moral na panuntunan ay maganda sa papel, ngunit kapag nakataya ang buhay, kapangyarihan at kaligtasan, ang layunin ang nagiging sukatan ng tama at mali. Hindi ibig sabihin nito ay dapat kang maging walang konsensya. Ang ibig sabihin lamang ay huwag mong hayaang pigilan ka ng ilusyon ng moralidad kung ang nakataya ay mas malaking kabutihan o mas mahalagang layunin. Sapagkat sa huli, ang mga tao ay hindi nagbibilang ng bawat kasalanan ng isang pinuno. Binibilang nila ang kanyang iniwang resulta. Partinaime, huwag mong kalimutan ang kapangyarihan ng takot. Ang pagsupil ay mas mabisa kaysa sa pagmamahal. Sa mga naunang bahagi, tinalakay natin ang kabutihan ng imahe, ang tusong paggamit ng tiwala, at ang prinsipyo na ang layunin ang nagbibigay katwiran sa lahat. Ngunit ngayon ay babalik tayo sa pinakapuso ng aral ni Machiavelli, ang pinakapundasyon na bumabalot sa lahat ng kanyang ideya. Ang takot. Para sa kanya, ang pagmamahal ng tao ay mabilis maglaho, ngunit ang takot ay nananatili. Ang tao ay madaling magbago ng damdamin, madaling magmahal, madaling mawalan ng gana. Ngunit ang takot ay may ugat na malalim, nakatanim sa kanilang likas na pagnanasa na mabuhay. Kaya't sa huli, ang pinunong kinatatakutan ay mas matatag kaysa sa pinunong minamahal. Desenvolvimento profundo. Hindi ibig sabihin nito na dapat maging tirano ang isang pinuno. Hindi sinasabi ni Machiavelli na dapat maghari gamit ang terorismo. Ang kanyang punto ay balanse, mas mainam na mahalin at katakutan, ngunit kung kailangan pumili ng takot. Bakit? Sapagkat ang pagmamahal ay voluntaryo, nakabatay ito sa damdamin ng tao. Kapag nagbago ang kanilang interes, mawawala ito. Ngunit ang takot ay pinipilit, ito ay nakaugat sa instinct ng kaligtasan, at ang instinct ay mas matibay kaysa damdamin. Ang taong natatakot ay laging nag-iingat. Ang taong natatakot ay laging nagdadalawang isip bago sumuway. Ang taong nagmamahal ay maaaring bumaligtad kapag nawala ang init ng damdamin, ngunit ang taong natatakot ay bihirang lumampas sa hangganan na itinakda mo. Sa ganitong paraan, ang takot ay nagiging mas matibay na pundasyon ng kapangyarihan kaysa pagmamahal. Tingnan natin si Genghis Khan. Kilala siya bilang isa sa pinakamarahas at pinakanakatatakot na pinuno sa kasaysayan. Saan man dumating ang kanyang hukbo, nauuna ang kanyang reputasyon ng kalupitan, nasusunog ang mga lungsod, pinapatay ang mga lalaking lumalaban at tinataboy ang mga kababaihan at bata. Ngunit may estratehiya sa likod ng karahasang ito. Hindi niya kailangan laging lumaban. Madalas ang mismong takot sa kanyang pangalan ay nagiging sapat na dahilan upang sumuko ang mga lungsod bago pa man magsimula ang digmaan. Ito ang kapangyarihan ng takot, isang sandata na nakakatipid ng oras, lakas at buhay ng kanyang mga sundalo. Kung babalik naman tayo sa Europa, isipin natin si Ivan Charterpur ng Rusya, mas kilala bilang Ivan the Terrible. Ang kanyang pangalan pa lamang ay nagsasalita ng lahat. Sa kanyang pamumuno, nagtatag siya ng isang sistemang kilala bilang oprichnina, kung saan libu-libong tao ang pinatay at nilinis mula sa lipunan. Bagaman marami ang kinamuhian siya, hindi siya basta-basta nawala sa kapangyarihan, sapagkat ang takot na dulot niya ay mas mabigat kaysa sa pagkamuhi ng tao. Ngayon, paano natin magagamit ang prinsipyong ito sa ating panahon? Una, sa pamumuno. Ang lider na puro kabaitan lamang ay mabilis abusuhin. Ang mga empleyado o kasamahan ay magsisimulang mag-relax, hindi na susunod sa utos at sa huli ibabagsak ang organisasyon. Ngunit ang lider na marunong magpataw ng takot, hindi sa anyo ng pisikal na parusa, kundi sa malinaw na disiplina at hindi matitinag na pamantayan, ay laging iginagalang at sinusunod. Pangalawa, sa negosyo. Ang isang tatak na takot pasukin ng kakumpetensya
ay mas matibay kaysa sa tatak na lahat ay gustong gayahin. Ito'y nakukuha sa pamamagitan ng reputasyon. Kapag kilala kang walang kompromiso, matibay at mapanganib na kalaban, iwas ang iba na sumubok pa. Pangatlo, sa personal na buhay. Hindi ito nangangahulugang dapat kang maging malupit sa mga mahal mo. Ngunit kailangan nilang malaman na may hangganan ka at na may mga bagay na hindi mo papayagan. Ang takot na mawala ka, ang takot na masira ang relasyon dahil sa kanilang kapabayaan ay mas malakas na motibasyon kaysa sa bulag na pagmamahal lamang. Ang aral ni Machiavelli ay matalim at walang palamuti. Ang pagmamahal ay mabuting bagay, ngunit ang takot ay mas ligtas. Sa isang mundong puno ng traidor, ang taong minamahal ay madaling ipagkanulo, ngunit ang taong kinatatakutan ay hindi basta nilalabanan. Kung nais mong tumagal sa laro ng kapangyarihan, huwag mong kalimutan ang sandatang ito. Ang respeto ay nakukuha sa pamamagitan ng balanse ng pagmamahal at takot. Ngunit ang pundasyon ay laging nakatayo sa takot. Parte 10. Ang tunay na kapangyarihan. Paano pagsamahin ang kabutihan at kasamaan upang lumikha ng iyong sariling kapalaran? Sa bawat aral na tinalakay natin mula kay Niccolò Machiavelli, mula sa kahalagahan ng takot kaysa pagmamahal, sa imahe kaysa katotohanan, sa paggamit ng tiwala bilang bitag, hanggang sa ideya na ang layunin ay nagbibigay katwiran sa paraan, may isang pinakapundasyong ideya na paulit-ulit na bumabalik. Ang tao ay kumikilos hindi batay sa ilusyon ng moralidad, kundi batay sa realidad ng interes at kapangyarihan. Kaya't sa huling bahagi ng ating paglalakbay, ilalatag natin ang buod ng lahat. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahan mong gamitin ang kabutihan at kasamaan bilang mga kasangkapan, hindi bilang mga panuntunan. Ayon kay Machiavelli, ang pinuno na pilit maging banal sa lahat ng oras ay mawawasak ng kanyang mga kaaway. Ang pinuno na puro karahasan at kasamaan lamang ay mabilis namang kinasusuklaman at tinatanggalan ng suporta. Ngunit ang pinuno na marunong magbalanse, marunong pumili kung kailan gagamit ng kabutihan at kung kailan gagamit ng kasamaan ay siyang nagtatagal. Sa madaling salita, ang kapangyarihan ay isang sining ng pagpili. Hindi mo kailangang maging mabuti palagi, ngunit dapat alam mo kung kailan ito ipapakita. Hindi mo kailangang maging malupit sa lahat ng oras, ngunit dapat alam mo kung kailan ito kinakailangan. Ang kabutihan ay ginagamit upang makuha ang loob ng tao. Ang kasamaan ay ginagamit upang ipagtanggol ang sarili laban sa pagtataksil. Ang dalawa ay hindi magkasalungat, kundi magkaagapay. At ang marunong gumamit ng dalawang ito nang sabay ay nagiging tunay na makapangyarihan. Isipin natin si Catherine de Medici ng Pransya. Sa kanyang pamumuno, madalas siyang ituring na malupit at mapanlinlang, ngunit hindi siya basta-basta tirano. Gumamit siya ng karahasan ng kailangan gaya ng sa St. Bartholomew's Day Massacre, ngunit marunong din siyang magpakita ng kabaitan at kagandahang loob sa kanyang korte. Sa mata ng marami, siya'y isang misteryosong pinuno. Hindi lubos na mabuti, hindi lubos na masama, ngunit palaging isang hakbang sa unahan ng kanyang mga kaaway. Isa pang halimbawa ay si Abraham Lincoln. Bagaman hindi siya tipikal na itinuturing na Machiavellian, ang kanyang pamumuno ay puno ng estratehiya na kaayon ng prinsipyong ito. Sa gitna ng digmaang sibil ng Amerika, ipinakita niya ang imahe ng moralidad sa kanyang pagpapalaya sa mga alipin. Ngunit sa likod ng desisyong iyon, malinaw ang estratehiya. Ito'y isang pampulitikang hakbang upang pahinain ang konfederasyon at makuha ang suporta ng Europa. Gumamit siya ng kabutihan, oo, ngunit sa paraang nakaugat sa praktikal na layunin. Ngayon, paano ito maisasabuhay sa ating buhay? Una, sa trabaho. Kung nais mong maging matagumpay, kailangan mong ipakita ang kabutihan, pagiging mabuting kasamahan, pagiging tapat, pagiging produktibo. Ngunit kapag may umaabuso sa iyong kabaitan, dapat mong ilabas ang iyong panig na matatag at hindi natitinag. Ang kabutihan ang nagbibigay sa iyo ng pabor, ngunit ang kakayahang magparusa ang nagpoprotekta sa iyo. Pangalawa, sa negosyo, kailangan mong makuha ang tiwala ng iyong mga kliyente at empleyado sa pamamagitan ng kabutihan. Magandang serbisyo,
patas na pagtrato, magandang imahe. Ngunit sa likod nito, kailangan mong maging handa na gumamit ng matitinding desisyon, pagtanggal ng kasosyo, pagtigil ng proyekto, pagputol ng kontrata, kapag ang iyong imperyo ay nanganganib. Pangatlo, sa personal na buhay. Ang kabutihan ang nagbibigay saysay sa mga relasyon, pagmamahal, tiwala, at suporta. Ngunit kapag lumampas ang tao sa iyong hangganan, kailangan mong ipakita na kaya mong umalis, kaya mong ipagtanggol ang sarili, at kaya mong ipakita na hindi ka basta-basta mabibiktima ng pang-aabuso. Ang kabutihan ang nagpapanatili ng ugnayan, ngunit ang kasamaan kapag ginamit sa tamang paraan ang nagtatakda ng respeto. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay kasama si Machiavelli. Ang kanyang mga salita, na isinulat mahigit 500 taon na ang nakalipas, ay nananatiling buhay at matalim hanggang ngayon, sapagkat ang laro ng kapangyarihan ay hindi nagbabago. Nag-iiba lamang ang mukha ng mga manlalaro. Kung may isang aral kang dadalhin mula rito, ito'y ito. Huwag mong piliting maging mabuting tao sa mata ng lahat. Piliin mong maging taong marunong gumamit ng kabutihan at kasamaan ayon sa pagkakataon. Ang mundo ay hindi gantimpala para sa mga mabait, kundi para sa mga matalino, tuso at handang magdesisyon kahit sa pinakamasakit na sitwasyon. At narito tayo sa dulo ng ating paglalakbay kasama si Niccolò Machiavelli, ang taong itinuring na demonyo ng politika, ngunit sa katotohanan ay nagsulat lamang ng isang manual para sa mga nagnanais mabuhay at magtagumpay sa isang mundong walang awa. Sa 10 bahagi ng ating pagtalakay, nakita natin ang masakit na katotohanan. Ang kabutihan, kung hindi sasamahan ng kapangyarihan, ay nagiging kahinaan. Ang tiwala, kung walang bantay, ay nagiging bitag. Ang pagmamahal, kung walang balanse ng takot, ay nagiging manipis na tali na madaling maputol. Ang lahat ng ito'y nagtuturo sa atin ng isang malaking aral. Huwag mong pilitin na maging mabuting tao sa mata ng lahat. Hindi ka kailanman magiging sapat. Lagi at lagi, mayroong magtuturing sa'yo bilang kaaway, bilang banta, bilang hadlang. Kung ipipilit mong laging maging mabuti, magiging biktima ka ng mga mas tuso at mas mapanganib. Ngunit kung matututo kang pumili, kung kailan gagamit ng kabutihan, at kung kailan gagamit ng kalupitan, ikaw ay magiging isang nilalang na hindi madaling talunin. Machiavelli ay hindi nagturo upang gawing halimaw ang tao. Ang kanyang aral ay para magising tayo sa realidad, na ang kapangyarihan ay laro ng pag-unawa, at ang tunay na matalino ay hindi nakatali sa ilusyon ng moralidad. Sa halip, siya ay malayang gamitin ang kabutihan at kasamaan bilang mga kasangkapan, hindi bilang mga kadena. Kung babalikan natin ang kasaysayan, lahat ng dakilang pinuno ay ginamit ang balanseng ito. Si Julius Caesar, si Napoleon, si Elizabeth Perrin, si Lincoln, lahat sila ay hindi banal sa lahat ng oras, ngunit hindi rin sila halimaw. Sila'y marunong gumamit ng imahe, marunong gumamit ng takot, marunong gumamit ng panlilinlang kapag kinakailangan, at marunong ding magpakita ng awa upang makuha ang puso ng tao. Sila'y hindi simpleng mabuti o masama, sila'y kumpletong nilalang, at dahil dito, sila'y naging makapangyarihan. Sa ating panahon, mas mahalaga pa ito. Sa trabaho, sa negosyo, sa politika, at maging sa personal na relasyon. Hindi ka tatagal kung pilit mong iniisip na sapat na ang pagiging mabait. Kailangan mong maging matalino. Kailangan mong ipakita ang kabutihan kapag makakatulong ito sa iyo, at kailangan mong ipakita ang iyong tapang at kalupitan kapag iyon ang makapagtatanggol sa iyo. Ang imahe mo ay dapat mong alagaan, ngunit ang espada mo ay dapat laging nakahanda. At dito magtatapos ang ating serye. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa kung gaano kakabuti, kundi sa kung gaano kakahanda na gamitin ang kabutihan at kasamaan upang lumikha ng iyong sariling kapalaran. Ang mundo ay hindi gantimpala para sa mabait, kundi para sa matalino. Kung nakinig ka mula simula hanggang dulo, alam kong hindi ka na basta-basta magiging inosente. Alam kong mula ngayon, sa bawat desisyong gagawin mo sa trabaho, sa negosyo, sa mga relasyon, magtatanong ka sa sarili, ano ang pinakamatalinong hakbang? Ano ang magbibigay sa akin ng tunay na kapangyarihan?
At doon, sa tanong na iyon, magsisimula ang iyong pagbabago. Dahil gaya ng paalala ni Machiavelli, ang mabuting tao ay madaling mahalin, ngunit ang taong marunong pumili kung kailan magiging mabuti at kailan magiging malupit, iyon ang taong hindi kailanman makakalimutan.